ngayon, life imprisonment kay Liza Tanas at tungkol din sa turkey extraction. At ang ating pag-uusapan ngayon, mga congressman ay nalazon. Okay, ano yung story dito sa ano na to? Okay, okay, dumaan tayo sa nalazon yung mga congressman. Nagkaroon ng pangbubudol doon sa Tawi-Tawi, like I think few days ago, kung saan pumunta si Bangag Jr. at yung mga minions ni Tambaloslos, ni Martin Romualdez, kung saan sila ay bigay ng mga ayuda, syempre gamit ang pera ng bayan para kunwari ay may ginagawang kabutihan ang bangag na administrasyon na ito. Pero, yeah, May 24, so 27, 4 days ago, Saturday dyan sa Pilipinas, pumunta po ang grupo ni Tambaloslos. Actually, tinitignan ko ngayon yung mga picture nila. Kasama yung mga kongresista o tongresista, yung mga jutang ginemes na inuutusan ni Tambaloslos para magpakalat ng kasinungalingan patungkol sa, of course, kasama yung charter change, pagkukontempt sa mga resource person. Ito yung mga grupo ng mga congressman na pumunta sa Tawi-Tawi at nagkaroon sila ng pagbigay ng ayuda, okay, cash and rice. Ayun yung tawag nilang card gamit ang DSWD para i-counter actually etong mga maisog, mga hakbang ng maisog rally natin. And now, dumadami tayo at global na po ito. So ngayon, Saturday dyan sa Pilipinas, ayon sa ating informante, ayon sa ating Juting Ahas, ay ang tawag dito, itinatago, okay, or news media blackout ang pagkalason ng mga masyokaw, okay, na food poisoning sila. Good! I'm so happy, congratulations! Diba? Sana tuloy-tuloy na ang mga eksena. Yan ang tinatawag na karma. Okay, so ngayon, alam naman ng mainstream media na nalason ng mga jutang ginimes sa mga nilakwang nila, nilamon nilang mga paglamon na pera ng bayan. Okay? Kaya dapat yung mga yung pinapakain sa mga yun, mga yung mga okay, yung mga punong-puno ng bakterya at para Anyway, so ito po ay news media blackout. Ayaw nilang i-report. Actually, meron silang function ito dapat dyan sa isang hotel, pero hindi nakarating ang mga kalaban ng bayan. Okay, itong si Romualdez, itong sila Suarez, ito yung mga nakikita mong mga hukluban, mga madyondang hukluban ng mga kongresista, at itong mga young guns na mga bayaran ang mga kipailabum at ang mga kaluluwa ng mga yawa ay bayaran at magnanakaw sa kaba ng bayan. Nakita ninyo ang hagupit sa inyo. At I hope, hindi na kasi kayo magbabago eh. At sana lipulin kayo ng natural power. You know what I mean? Lipulin na kayo at tuluyan na kayong maglaho diyan sa Kongreso. See, nakita niyo yung karma sa inyo, tapos ikukubli niyo pa ngayon, news blackout, at kasama dito si Romualdez. Actually, tinitignan ko yung kanilang Facebook. 5 days, wala silang, 5 days ago, or 4 days ago, wala silang activity. Sabi ni Yvonne, congrats sa mga doon. Diba? Masama na mag-wish ng hindi maganda sa tao. Pero yung ito nga pinag-usapan natin, hindi naman sila tao. Demonyo sila. So, okay lang. Right? Hindi pangit sa isang mga taong katulad natin na magsabi na sana ganito, sana ganyan. Sa mga taong disente, sa mga taong walang ninanakaw sa kaba ng bayan. Pero itong mga congressman, congratulations! Sana magtuloy-tuloy na yan.
Sana tuloy-tuloy na kayong hindi makabangon sa inyong, sa inyong pambubudol at panggagago sa taong bayan. So pumunta sila, ipinagmalaki nila sa kanilang Facebook page ni Romualdez na nabigay sila ng 3,000 each sa 5,000 katao doon sa Tawi-Tawi. Let's do the math. 3,000 pesos times 5,000 katao is what? 15 million pesos. Pero ang mga eksena ni Marcos Jr., diyan na meron mga may pondong, mga nakahanda na billion. Pero hanggang sinasabi lang ng bangag na gobyerno na may pondo na ganito, billion. Pero ang binibigay sa taong bayan, ito lamang ay ginagamit nila itong mga kawawang kababayan natin, papipilahin nila doon sa mga plaza, sa basketball court, pasusuotin nila ng mga bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas t-shirt. Ano ang purpose ni Martin Romualdez at ni Bangag Jr. at yung mga nalason? Kaya sabi ko nga, dapat tuloy-tuloy na at maramdaman nyo yung hagupit ng natural disaster. Disaster ang tawag yan. Natural power namin. Power ng forces. Okay? Forces, natural forces, para kayo ay pagbayarin sa inyong kababuyan, sa taong bayan, pagnanakaw, pangluloko. Imagine nyo, ipinagmalaki nila, kinaray-karay nila yung mga kababayan natin sa Tawi-Tawi at sa iba pang parte ng Pilipino, Mindanao. Let's talk about Mindanao. Mga kababayan, pinasuot pa ng mga t-shirt. What is the purpose behind of it? Kung ikaw ay tutulong, kung ikaw ba palangga, okay? Si Commander Aguila, how are you palangga? Mama Revicta Jama, ikaw, mamimigay tayo sa isang barangay. Okay? Maisip mo pa ba na, yan, si Sandra Gambok, ayan, leader ng Maisog, Hakbang na Maisog, Vancouver, tsaka si Charlene. Ayun, ikaw ko nung abi, no? Ikaw mamigay tayo ng mga something sa ating mga baryo-baryo. Mag-e-effort pa ba ako na, pasuotin natin sila ng mga t-shirt ng Maharlika, ganito, ganyan, ng Maharlika t-shirt, isa-isa sila. Unless na I have stocks, pero wala na ako mga Maharlika t-shirt, dati meron ako niyan din. But anyway, yung t-shirt, yung igagastos mo sa t-shirt na ipapasuot mo, ibinipinera mo na lang sana. Pero what is the intention of this Bangag administration? The intention is tapatan yung hakbang ng Maisog at linlangin na naman ng taong bayan na kunyari maraming sumusuporta sa kanila. Pero ang totoo mga kababayan, kinaray nila ang mga kababayan natin at ang iba doon ay hindi naman 3,000 ang nakuha nila. Ang press release ng bangag na gobyerno namigay ng 3,000 pero yung iba ang nakuha 500, 1,000 lang, mga ganun. So pambubudol sa hindi actually total of 15,000 ang ipinamigay na doon sa area na yun kung saan sila ay na kinarma, digital ang karma, sabi nga ni Palangga. At again, sige, granting na namigay sila ng 3,000 each sa 5,000 katao, mga kababayan, that's only 15 million. At kailan maglalast ang 3,000 pesos each? Ilan ang pamilya? 4, 3, 5, 10. Iba 10. So, yun ay ginagawa nila, pinasuot nila ng mga t-shirt para kunyari, rockstar ba ang mga bangag? Kunyari, maraming sumusuporta. Pero yung mga kawawa nating mga kababayan, sila ay number 1 victims na kinakaray ng mga bangag para gamitin, pasuotin ng t-shirt. At itong 3,000 na ito ay 3,000, 1,000, ninanakaw pa na nila Pinky Romualdez, yung buwaka ng inang walang ginawa dyan kundi walang ikaw Pinky, di ba? Yan, kamag-anak ni Martin, nila Martin, nila Bong. Wala kang personality. Unang-una, bobo ka. Bobo yan. Undersecretary. Yan ang mga ina-appoint ni Kuting. Kasama ko sa dinner rin. Hindi ka makapagsalita ng isang word pa.
Pa-cute-cute, hindi naman cute. Mukha kang butiki. Bigla ako naalala yung mukha niya. Yeah, ikaw, Pinky, mukha kang butiki. Hanapin niyo yung pangalan ng Pinky Romualdez. Monina, yan. Kayong naglilin lang sa taong bayan. Okay, mukhang jutiki. kung yung kanyang pinsan na si Bongbong kasi laki ng jutiki yung jetlog. Ayan naman, mukhang jutiki. Hanapin niyo, hindi ako nagbibiro. Mukhang jutiki. Anyway, balik ako, mga kababayan. Ngayon, okay, let's do the math. 5,000, ilan ang what do you call it? Population ng Pilipino. So, 5,000 katao. Let's say, sige, 5,000, binigyan nila. O sabi ko nga, ipagpalagay na natin, kunwari, totoo na binigyan nila ng 3,000 pesos each. Doon lang ba tayo iikot sa 5,000 katao na yon? Yun lang ba ang representasyon ng populasyon ng sambayan ng Pilipino na okay na kasi nakapagbigay na ng 3,000 after a week, gutom na naman? Ito po ay what? Band-aid solution na ginagawa ng gobyernong bangag para tapatan ang mga maisog rally. Kaya nga nila, hinaharang. Hinaharang nila yung mga venue. Ba't ganun pa man, kinarma mga hitad, mga jute, mga yawa. Okay, kinarma at na food poisoning. Baka etchas yung pinakain sa kanila ng mga taga-tawi-tawi. Baka hagupit. Yan ang gawin yun. Pagpatuloy nyo yan. Okay? At matutuwa ang taong bayan na malusaw sila sa mundong ito. So, ganun pa man, mga palangga, ginagamit nila itong mga ayuda-ayuda na yung mga AX na yan. Pero ang totoo, hindi naman nakakarating sa taong bayan. Again, ito yung pinag-usapan namin ni Atty. Valera kahapon, no? Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo, very, napakagaling ni Atty. Nedo Valera, na pinag-uusapan na ang gobyerno ay mag-focus dapat sa economic opportunity ng taong bayan at sustainability. Dapat hindi lang isang bigayan ng 3,000 pesos, wala na. Dapat ang ibibigay nga, kabuhayan, oportunidad. Pero, ang ginagawa nga ni Bangag at ni Tambaluslos at itong mga jutang yawa na mga kongresista ay ginagamit kayo, not only sa tawi-tawi, kayo po na mga vulnerable o na mga nasa, yung mga mahihirap. Ginagamit yung inyong kagutuman, kahirapan. Pero bakit po ba kayo nagugutom? Hindi dahil tamad kayo, kundi wala kayong opportunity dahil hindi binibigay ng waka ng inang Bangag na ito. Kunwari, bibigyan lang kayo ng 3,000 pero iba nga sa inyo, nababasa ko sa Facebook, hindi nakarating sa inyo yung 3,000, 1,000 lang. Papipirmahin kayo ng mga hayop na mga taga-DSWD, kunyari 3,000 ang nirelease sa inyo, pagpipirma nyo, babawiin yung 2,000. Diba? May mga nag-expose na ganyan in the past. So, ang ginagawa ng bangag na ito ay talagang dahil nararamdaman na nila yung power ng boses ninyo, kaya tuloy-tuloy lang. Okay? Actually, may nag-message sa akin, babatiin ko lang ng bonggang-bongga, dahil maganda yung kissing ko ngayon. Nelson Suwal, thank you palangga. At magtataguyod sila ng hakbang ng maisog dyan sa Europa. I think si Ben Repol ng Italia, ayan, pinost natin dyan. Gawin nyo to. Ipakita natin sa buong mundo, let's help each other. Okay? Dahil dito, tignan mo, umiikot si Kuting. Kumbaga, it's better pa rin na ibigay itong mga kahit 1,000, 2,000 sa mga tao kaysa lahat na nakawin nila. But again, hindi tama ang ginagawa nila na ginagamit kayo mga kababayan. Kaya tignan mo, na food poisoning ang mga gago. Hindi karma. Alam mo, kung pwede ko lang, kung meron ditong power ng kadiliman, diba? So sabi ko nga, ito, joke lang. Sabi ko, kung may power lang talaga ng kadiliman, at ialay ko ang aking alindog kapalit ng buhay ng mga hinayupak na yan para matigil na ang pagbababoy ni Lisa, ni Marcos, ni Romals, at lahat ng mga yan. I'm serious. Iaalay ko kung kapalit ng buhay ko, kapalit nilang lahat,
at maganda na ang maging sitwasyon ng Pilipinas, I will do it. Ngayon, tambalos-los, hindi kayo makabangon, Sana magtuloy-tuloy na. Hindi sila makabangon ngayon. Sinisikreto-sikreto nyo pa. Na food poisoning kayo, na food poison kayo. Mainstream media. Asa na yung Fourth Estate, eklabos katuwang kayo ng bayan, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Bakit hindi nyo inulat na nakakain ng tae yung mga kongresista? Diba? Food poisoning, one of the causes is E. coli. Naman nakakain sila ng tae doon sa Tawi-Tawi. Diba? Yes, sabi ni Partihan Summer TV, iaalay ko talaga, I'm serious. Kung may power lang, na super power, na malilipol silang lahat, I will do it, mga palangga. So ngayon, for Ma'am Raga, yan ang ginagawa nila ngayon, palangga. Karma is real. Kaya palakpakan natin. Okay? Kadiliman, siling kadiliman, palangga, di ba? Palakpakan natin. Sana magluko na kamutanan. Hindi ng ilogo. Hindi na kamo makabangon muli sa karma. Dahil yan, sabi ko sa inyo, kayong mga kawatan kayo lahat, kahit ano pang nakaw nyo sa kaba ng bayan, pag pinakawalan ko na, pag pinakawalan ko na yung kamandag ko, pag dumating na yung kamandag ko, pagagapangin ko lahat kayo dyan, kapagapan ko lahat sa inyo, baka hindi na kayo makabangon. Diba? Karma is digital. Ayan. Sabi din, Scorpion, wait mo, Madam, exercise mo na si Oo nga Kaya mo punta akong Cambodia, marami daw dyan. Anyway, mga palangga, yan yung nangyayari ngayon. At ang sabi sa atin, actually ang ating dyan, ang ating puting ahas, kapwa rin nila kongresista. O, di ba? Sabi ko sa inyo, yung buisit na buisit sa inyo na kongresista dyan. Okay, tingnan natin, baka may update. Baka may breaking news na na hindi na nakahinga. Hindi na huminga yung mga hayop. So anyway, so yan yung balita na gustong iparating sa inyo na kinarma po sila na po. Kaya 5 days daw sila walang paninira ngayon sa atin. Walang paninira, sa kanilang kay Tambaluslos, di ba? Walang mga drama ngayon kasi nakahiga sila. Sana yung higaan nila, higaan na ng kamatayan, no? Para matapos na itong mga Jejimon. Okay? Baka ma-lockdown tayo para hindi makapag-rally, sabi ni Tiger Channel. Posible yan na gagawin nila, mga kababayan. So ngayon, eto. Dahil nga, gigil na gigil ang bangag sa Malacanang, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, na-report na natin ang panggigipit sa distressed mother sa Turkey. Mga kababayan, doon sa distressed mother sa Turkey, ang gawin mo, palangga ang gawin mo, sumulat ka, kahit alam natin na yung mga karamihang senators ay nasa listahan mo sa UN na kung saan sila ay kasabwat ni Chua, ni Francis Lloyd T. Chua, FLTC, at parang code niya. FL ang kanyang, parang si Lisa Aranta Marcos Lam. Kahit nandiyan yung mga kongresista or mga senador, sumulat ka sa Senate Committee, kung hindi papalitan si Bato, basta sulatan mo, i-check mo dyan, sulatan mo si Risa Ontiveros. Okay? Sumulat ka na ng hearing sa pagbukas ng sesyon sa July. Ang importante, masulatan mo. Kasi kailangan i-pressure natin sa ngalan ng kapangyarihan ng boses ng bayan, kailangan natin maiparating sa, hindi lang UN, nandyan ka na, di ba, sa buong mundo, yung mga hindi pa naaabot, ipaabot natin na mag-initiate ng Senate hearing, at kung na-dismiss na kasi, kung totoo, which is na-dismiss, o withdraw na yung mga kasong itinanim sa'yo ng iyong partner at ni Lisa Marcos na mastermind sa lahat ng ito, pwede ka nang with the escort of ng mga police, kung saan ka man naroroon sa Europa, pwede kang testify o as a resource person sa konsulado ng kung saan ka man. But again, we have to make sure na hindi ka
i-abduct o kikidnapin ni Lisa muli. Kasi hindi nagtagumpay yung dukot sa'yo eh. Sa dalawang anak mo ay nagtagumpay sila. So ngayon mga kababayan, bakit habang buhay na pagkabilanggo ang dapat na maparusa kay Lisa? Sabi ko nga, kung merong mga kababayan, kung merong gurgur, okay? Kung merong gurgur na parusa, dapat gurgur ang parusa dito sa babaeng ito. Ha? Bakit kamo mga kababayan, nagurgur dapat ang parusa kay Lisa Marcos? Narinig nyo naman siguro, mga kababayan, yung iyakan ng mag-ina, mga bata. Doon po sa hindi nakakanood pa, balikan nyo na lang po yung video dyan ng extraction. At nandyan po yan sa TikTok, Maharlika TikTok. Although hindi ako ang owner ng isang Maharlika TikTok, kilala ko yung owner niyan, siya yung nag-upload ng mga shorts. Okay? At dyan sa Boljakan. Balikan natin kung bakit kailangan si Lisa Tanas ay makulong ng habang buhay. Mga kababayan, noong February 11, okay, habang nasa Turkey, ang mag-ina, bago sila pinakidnap, pinadukot ni Lisa, gamit ang kapangyarihan na inabuso nila, gamit itong ISAF. Okay? Hawak natin dito ang pinagsunod-sunod nating dokumento. Okay? Pinakita ko na to sa inyo noong February 11 ay binigyan ng sole custody itong si distressed mother sa konsulado ng Istanbul nung hindi pa minamaniobra ni Lisa Tanas Araneta Marcos. Tandaan nyo yung importanting date. February 11 of 2022, nung hindi pa nangihimasok si Lisa, si Teddy Boy Locsin, at itong si Louie, okay? Itong si Louie Locsin, okay? Yung asawa ni Teddy Boy, dating DFA Secretary, mga palangga. Okay? February 11 ay binigyan ng sole custody at ito yung again actually ito ay letter, okay, letter ni distressed mother, okay, ito hawak natin, okay, pero mamaya kasi sunod-sunod para hindi tayo mawala, okay, tandaan nyo, February 11 of 2022, sabi ng konsulado ng Pilipinas sa Turkey, ayon sa ating batas, ang kustodiya ay nasa distressed mother. Pero 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, like 6 days after, okay, sa Pilipinas, February 17, ay nagpadala ng summon, okay, ang Parañaque Court, okay, inisyuhan ito si distressed mother sa kanyang bahay dyan sa Pilipinas. Okay? Inisyuhan siya ng, ito yung summon na ito, tignan natin, mga kababayan. Itong summon na ito, ipapakita ko sa inyo yung timeline para makita nyo kung bakit parusahan ng habang buhay na pagkakulong at pati itong, sino ito? Itong judge na ito si Jaime Goray. Dahil ito ay nakipagsabuatan kay Lisa sa dito sa DFA, sa lahat ng kasabwat nila. Okay, balikan natin. Again, February 11 po ay binigyan ng sole custody itong si distressed mother 2022 sa Turkey na siya talaga ang may karapatan sa kanyang mga anak. Okay, dumating ang February 17 dahil ginamit ni Francis Lloyd Chua ang kapangyarihan niya. Okay, ang kanyang koneksyon. Ito mga kababayan, na-issuehan ng summon itong si distressed mother. Okay? Siya ito, Francis Lloyd T. Chua, petitioner versus the distressed mother. Ito yung summon in-address sa Parañaque City. Okay? Number cha-cha-cha. Okay, ngayon, mga palangga. Ang nakasulat dito, mga kababayan, okay?
Greetings. Sabi dito, you are hereby required within 15 days after service of this summon upon you to file with this court and serve on the petitioner your answer. Petitioner yung si Chua, yung tatay ng mga bata, di ba? Your answer to the complaint, copy of which is attached together with the annexes pursuant to the order dated February 17. Okay? February 17, 2022. Sabi dito, you are reminded to refrain from filing a motion to dismiss and instead allege the ground thereof as defense in the answer. If you fail to answer within the time fixed, the plaintiff may take judgment by default and may grant the relief applied for in the petition. Witness the Honorable Jaime M. Goray, presiding judge of this court, this 18th day of February 2022. So ngayon, mga kababayan, ano ang nito? Ano ang impact nito sa ginawa ng Regional Trial Court? Okay. Ang sabi, di ba? February 17, pinadalan siya ng summon. Ang sabi, magpaliwanag itong si distressed mother sa petisyon na ginawa nitong kanyang partner. Okay? Ang sabi dito sa summon na ito, meron siyang 15 days. Okay? 15 days. Pero wala siya sa bansa. Nung pinadala yung summon sa kanya, wala siya sa bansa. Wala siya sa Pilipinas, mga kababayan. So sa makatuwid, di ba? Kung wala siya sa bansang Pilipinas, ano ang kanyang ilang araw pa ang pwedeng ipalugit sa kay distressed mother. So ayon dito, okay, ayon sa ating batas, mga kababayan, dapat meron pa siyang 60 days. Okay? Ayon ito sa summon na pinadala, dapat meron siyang 60 days pa na grace period o palugit para sagutin ito. Pero ano ang nangyari? Wala pa kang 15 days, mga kababayan, okay? Nung February 22, okay? February 22, mga palangga, just 2 working days, nagdesisyon na itong si Goray, Judge Goray, ng RTC ng Parañaque para i-grant ang guardianship kay Francis Lloyd T. Chua na nakasabwat ni Lisa sa pagdukot ng mga bata. Tandaan nyo ang date, di ba? February 17, okay? February 17, nag-release sila ng summon. Okay? Ng summon kay distressed mother. Pero, nung Tuesday, kasi ang binibilang dito, hindi kasama yung Sunday, di ba? Tuesday of February 22, 2 working days lamang ang nakalipas, wala pang 15 days, mga kababayan, ay ginrant na ni Goray ang desisyon para kay Chua. Imagine nyo, during that time ay COVID pa. COVID pa yun, di ba? So, hindi ka pwede magkakaroon ng transaction sa gobyerno right there and then unless na may kakilala ka o unless nakasabwat mo yung judge. Yung karapatan ni distressed mother para dumopensa, para sagutin itong summon na dumating sa kanya na ipinadala ng RTC. Okay? Hindi niya nasagot kasi binigyan, di ba sabi nga dito sa summon na ito, within 15 days, sasagot ka. It just so happened na wala siya sa Pilipinas, nasa Turkey siya during the time. So 2 days lang, putang ina mo, Goray. Judge Goray, ano ba ang pinangako sa'yo ni Lisa at ni Chua? Mga kababayan, kailangan ninyong maintindihan ito at i-echo ninyong paulit-ulit. So, ibig sabihin, inabuso mo. Inabuso mo ang iyong kapangyarihan bilang judge
Kasi sinabi mo dito sa summon, binibigyan mo ng 15 araw si distressed mother para sumagot. Pero in 2 days, in 2 working days, ay ginrant mo na ang hiningi sa'yo ng petitioner na tatay ng mga bata para ibigay sa kanya ang pabor na siya na ang may kustodiya sa mga bata. Kaya nga mga kababayan, ito yung lumabas nung yung video nung February 23, 2022, yung video ni Lisa Tanas. Okay? Ito yon, di ba? Okay. Ngayon, alam niyo na kung anong ibig sabihin, pero kailangan nating ulit-ulitin. So, February 17, pinadala ng summon si distressed mother para sumagot. Pagdating ng February 22, okay? That 17 yata is Thursday. Yeah, Thursday. Friday. Okay? Pagdating ng 22, after 2 working days, ayun na. Pumabor na kay Chua. Kaya ikaw, Chua, pag ikaw, kayong dalawa ni Lisa, kayo nila Kumar, kung gagawin lang ng tama, gagawin lang ng tama ng mga nasa gobyerno ang kanilang trabaho, kakalaboso kayo, hindi lang pumaybitay-bitay talaga ang mga parusa sa inyo. Ngayon, mga kababayan, okay, ito yon, di ba? February 23, ito yung pinakita ko sa inyo kahapon na text messages ni Lisa sa asawa ni Teddy Boy Locsin. Okay, binasa na natin to. Okay, di ba? Dito nabubuo nyo ng gusto yung nangyari noong February of 2022. Okay? Kaya ito, February 23, sabi ni Lisa dito kay Louie Locsin, sinend niya ang ng Judge Guray. You know? Yung ito. Sinend ni Lisa yung sinasabi ng judge na ang kustodiya ay nakay Chua. So ano kaya sabi ni Lisa dito? Permit to travel was just approved. Hep hooray. Okay? So ito yung permit to travel para what? Harasin o kunin ang mga bata. This was February, pero hindi kaagad nagwagi ito mga to, July na nung si Marcos Jr. So ito yung video, kaya Louie, my love, need your convincing power, di ba? Oh, sabi naman ni asawa ni Teddy Boy Locsin, spoke to Mila, told her to get it released today. Oh, sabi ni Lisa, I so love you, Louie dear. Can I get you anything from here? In Asal, perhaps? Piyaya? Sabi niya, will be here until Friday. So just holler, okay? So love you, thank you. Oh, yun ang sabi niya. Okay? Ngayon, mga kababayan, eto yung video. Okay? Yan yung video na noong nabigay na ang pabor kay Chua, kaya nag-video itong si Lisa. Di ba? I'm here to call out campaigning for my hubby. Narinig nyo yan. With my Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents that nawala. Okay. Ba't ayaw mo na phone ko? Ayan. Hi, Louie. How are you? Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents lang to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor, so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Grabe Bacolod. All we did here was eat, and eat. Okay, dear. I'll talk to you soon. Thank you so much. Bye-bye. Okay. So yan po yung
timeline. Diba? Binanggit niya mismo na yung judge ay pinaburan yung kanyang kaibigan na si Chua. Ito yung hawak kong mga dokumento dito. So that was February 23 yung message ni Lisa. So ano ang nilabag ni Lisa dito? Napakadami. Dahil siya ay mastermind ng crime na ito na ginawa nila, ni Chua, nila DFA at ng konsulado dyan sa Istanbul. And given the fact na ito ay panahon ng COVID, mga palangga, ito talaga ang ginawa nila ay nagkasabwatan sila. So hindi nagkaroon ng time ng dumipensa man lang si distressed mother kasi pinlano na nila. And ayon sa ating source, the fact na yung jurisdiction ng korte pala ay hindi sa Maynila, kundi sa Cebu. Kasi ang residence ng mga bata at ng nanay ay sa Cebu. So talagang marami silang nilabag dito. At ito ay ang tinatawag ninyong pagpili. Okay? Pagpili o pagpabor ng mga justices sa mga makapangyarihan o may mga koneksyon. O sa legal term, ang ginagamit nila, class justice. Pinapaboran ang mga nagbabribe. Pinapaboran ang mga mayayaman. Pinapaboran ang kanilang mga kaibigan. Diba? At dahil nga si Marcos Bangagna ang naging presidente, kaya diba nagtagumpay sila sa pagdukot sa mga bata noong August 2023. Pero kung titignan ninyo yung timeline na sinasabi ko kanina, mga kababayan, na February 11 ay ibinigay ang kustodiya kay distressed mother. Okay? Dahil binigay ang kustodiya sa kanya February 11, ang ginawa ni Lisa at ni Chua sa Pilipinas, February 17 ay nakipagsabwatan sa judge para mag-issue ng summon. Okay? Dito kay distressed mother, kahit wala naman siya sa Pilipinas at hindi naman dapat sa Maynila nag-release ng summon, kundi sa Cebu nga, dahil doon ang residency nila. Okay? Then true enough, after 2 working days, sabi ni Guray, okay, pinaboran itong si Francis Lloyd Chua. Kaya naman si Lisa, the next day, ay nag-message, nag-video dito sa asawa ni Teddy Boy Locsin na dating DFA secretary. Diba? Narinig niyo sa video na ginran ng RTC. Okay? Ang guardianship kay Chua. Kasi the reason of this, hindi naman talaga mga bata ang gustong kunin ni Chua at ni Lisa. Ang gusto niyang kunin ang nanay at ang mga ebidensya para gurgurin si distressed mother. Bakit kamo? Dahil ayon sa ating source, hindi naman inaalagaan ni Chua ang kanyang mga anak na nadukot nila ni Lisa. Nasa Makati po ngayon ang dalawang bata na tagumpay na dinukot ni Lisa at ni Chua. At ang nag-aalaga ay yaya. Hindi si Chua kasi abalang-abala si Chua sa mga illegal business dealing nila sa gobyerno at ni Lisa ayon sa ating source. So, Jutang Ginemes, RTC, Guray, o lahat ng mga nakarinig na may kinalaman dito sa ginawa ng RTC at ginawa ni Lisa. So alam niya, nakita niyo kahayupan ninyo, inagaw ninyo, dinukot ninyo ang mga kabata, ang mga minor age. Inilayo ninyo sa kanyang nanay, sa kanilang ina. Pero si Chua hindi inaalagaan ang mga bata. Yaya ang nag-aalaga. Imagine ninyo kababuyan ninyo. Binigyan ninyo ng traumatic life ang mga anak, ang mga minor de edad hanggang ngayon. Ikaw, Lisa, kaya dapat sa'yo, sabi ko nga, hindi lang habang buhay ng pagkakulong. Dapat kung merong kaparusahan na i-shoot kayo ng buhay sa bangin, yun ang kaparusahan. Dapat at dahan-dahan yung pagdusahan ang inyong mga kasalanan. See this? So talagang ito ay tinrabaho nila, ginamit ang kapangyarihan, ginamit ang koneksyon. Kaya itong putang inang Teddy Boy Locsin Jr. na ito, nasa panghinayupak.
Yung hinayupak na yan, nasaan ka, kasabwat ka dito sa pag-extract ni Lisa, kaya ka may kapalit na pwesto dahil isa ka sa kasabwat sa kidnapping na ginawa nyo o pagdukot sa mga bata. Hindi kayo naaawa na ang mga bata walang nanay. Ang mayaya lang ang nag-aalaga ngayon. Imagine nyo yung paging evil nyo to the highest level. Inagaw ninyo ang 2 minor de edad. Hinahanap nila ang kanyang ina. At hindi pa nakakausap ng ina dahil kontrolado ni Chua. At yun ang usapan nila ni Lisa. Para what? Para pahirapan ng ina, para sakaling mag-give, sumuko na o mag-give up na. Para what? Bumalik sa Pilipinas para gurgurin nyo. So the intention here is not dahil mahal ni Chua ang kanyang mga anak. In the first place, walang matinong magulang na pagbibigyan ng traumatic experience ang kanyang anak at agawin at maipit sa ganong klaseng sitwasyon na ini-interrogate ng pulisya nang wala man lang ang kanilang nanay, pinaghiwalay pa. Wala pong matinong tatay o nanay na gagawin sa kanyang mga anak na bibigyan ng ganitong klaseng hell sa buhay ng 7 years old, 8 years old na bata. Dudukutin mo sa nanay niya na inaalagaan naman ng kanyang nanay, kaya umalis yan dahil sa pananakot mo, Chua, at sa mga illegal mong negosyo. Illegal at kasabwat mo si Lisa, si Kumar at itong pangalan to, yung iba pang mga senador na nabanggit doon sa kaso sa UN na ni-raise ng nanay ayon sa ating source. So ito mga kababayan, so dapat hindi lang, again, sabi ko nga, kulang ang panghabang buhay na parusa dito kay Lisa Tanas na ito. Kasi hindi nila, pinlano talaga nila, mga kababayan, ito, laban sa mga bata at laban sa nanay. Kasi mga kababayan, sabi sa Somon, binibigyan ng 15 araw para magpaliwanag. Okay? Pero wala nga sa Pilipinas, kaya dapat may 60 days pa yan. 60 days ang, kung wala sa Pilipinas, 60 days ang, pwedeng, within 60 days na pwedeng sumagot. So nakikita niyo yung panggigipit, okay, ng hayop na, not 60 days, 30 days pala, sorry. May, ayan. Okay, 30 days pala, sorry. Not 60 days, but 30 days. But again, within 2 days lang, 2 working days, mga kababayan, ay nabigay na nga ng judge ang pabor, ang guardianship dito kay Chua na ito. Dahil nga, nilabag nila ang batas. Kaya pati itong siguray, dapat kung may kamatayan, kamatayan din ang parusa. Kasi ayon sa ating mga gagaling na abogado, ang summon sa Pilipinas talaga, dapat ay 15 days para makasagot ang mga defendants o yung mga narereklamo. Kapag sa labas ng bansa, not 60 days, but 30 days para sumagot. Okay? At ayon dito sa ating putingas, kapag dapat, kapag kunyari, sumagot ito si distressed mother, di ba, within 15 days. Okay? Mag-schedule ngayon ng pre-trial. Okay? Or pre-trial conference. Pero wala na nga naganap, okay, na pre-trial conference. Dahil 2 days lang, itong siguray sa buhatan nila ni Lisa at ni Chua, ginrant na sa kanya yung guardianship. Nakita niyo mga kababayan? So anong parusa dito? Unang-una, dahil si Lisa ay abogado at si Siguray ay abogado, yung pinaka-mild, di ba? Disbarment. Pinaka-mild yung kanilang ginawa. Kaso may involved na mga bata, kidnapping. Hindi lang naman ito na nag-destrongkar sila ng papel na parang wala lang. Ang kinabukasan ng mga bata ay dinukot nila o in-extract nila gamit itong pagsabuatan nila. So disbarment at ang pinakamalupit nga na parusa dyan talaga dapat ay gurgurin. Pero dahil walang gurguran sa Pilipinas, life imprisonment. So nakikita nyo yung
yung tinrabaho ni Lisa, ni Chua, at itong mga kasabwat niya, sila Teddy Boy, DFA, DOJ. Magkakasabwat sila, mga palangga. Illegal ang kanilang ginagawa. At kapag isang abogado, katulad ni Gadon, di ba? Na disbar, di ba? Tapos ngayon, dapat doon sa kaso niyang perjury at naglabas ang Supreme Court. O, di ba? Nakita mo yung kasinungalingan na yan ni Gadon na yan. But anyway, isa lamang sa halimbawa yun. Yun dapat ang ginagawa dito kay Lisa na to dahil hindi lang kidnapping ang kanyang kinasasangkot. Pati yung bribery doon sa CCTV kay Agent Morales, ang daming kasalanan ng hinayupak na babaeng ito. Kaya dapat yun na talagang wakasan, mga kababayan. Diba? So ito'y unang-una diniscriminate nila si distressed mother. Dahil hindi nila binigyan, biniskrimina, hinaras, hindi nila binigyan ng tsansa na sumagot. At itong mga hurado o judge, itong mga abogado na ito, sumumpa yung mga hayop na yan na wala silang kikiligan, di ba, mahirap man, umayaman man, dapat sila ay nasa tama lang. At hindi nila pwedeng ipa-expedite dahil si Lisa ay nag-utos na ganito ang gawin mo kasi papangakuan ka ng pwesto pag naupo si Marcos Jr., di ba, noong 2022. So hindi lang, mga kababayan, dapat ito'y tanggalan ng lisensya ang mga judge. Tanggalan at lahat na. Dapat nga iikot dyan sa luneta at pag, sabi ko nga, kung merong gurguran, igugurgurin. Ito dapat yung mga tinututukan ng Kongreso at Senado para makagawa sila, makapagsalansan sila ng mga batas para makagawa sila ng trabaho ng mga ginayupak na yan para maiwasan itong mga ganitong klaseng ginagawa ni Lisa ng mga judge. Pero, pare-pareho kasi sila, mga kababayan. Okay? Pare-pareho sila. So, ito dapat yung mga parusang pinapataw sa mga ito. So, nakita ninyo kung paano abusuhin ni Lisa Tanas. Kaya, reckless yun, forever. Okay, forever na pagkakulong at walang parol. Umabulok siya sa bilangguan. Kaya, I can't wait na talagang matapos na itong mga bangag na ito. At kayo, kung sino man ang mga maupo, kung sino man ang maupo sa DOJ, later on, parusahan nyo itong hinayupak na Lisa dahil hindi lang kidnapping, hindi lang smuggling, hindi lang pulburon, hindi lang panggugurgur na plano nila kay Morales, pati ito kidnapping, malinaw pa sa sikat ng araw. Senator Bato. Okay? Darating ang sulat nitong distressed mother. I hope, nanonood yan mga kaibigan niya. Sumulat ka dahil kasi ayon sa ating informante, sumulat ito kay Risa Ontiveros, di ba? Diyan sa committee ng protektahan ang mga kababaihan at mga kabataan. Sumulat siya, hindi siya sumagot. Sumulat din si distressed mother kay Teddy Boy Locsin, hindi rin sumagot. Kaya pala hindi sumasagot kasi magkakasabwat sila. Ngayon, dahil distressed mother, sumulat ka uli sa lahat na pwede mong sulatan sa Kongreso at Senado at i-send me copy para ipaalam natin sa taong bayan. Wala na pong hustisya sa Pilipinas, mga kababayan. Kaya dapat lang na humakbang ang lahat ng mga maiisog para tapusin itong mga hayop na ito. Boses ninyo ang kailangan. Wala nang batas sa Pilipinas. Tayo mo pati judge. Diba? Nag-issue ng summon. Ito, hawak ko yung summon. Pinirmahan. Ano to? Nakapirma yung branch clerk of court. Ayan. Ayan yung pirma. Ayan, pirma niya. Ang sabi dito, binibigyan ng 15 days. Ito si distressed mother. 2 days lang. Ang desisyon napunta dito kay Chua. Kaya ikaw, Chua, saan madjuang ka na? Kung matino kang lalaki, o baka binabae ka, baka bayot nang ka. Bayotag, yun tayo siguro ito mga ito. Walang lalaki. Bisaya man ka, ano? Kamao man ka magbinisaya. Bayota kang yudong. Walang matinong tatay na ilalagay mo sa ganyang sitwasyon ang iyong mga anak. O baka, hindi baka. Kapatid kayo ni Satanas, siguro. Hindi siguro, sure ako dyan. At ang nanay mo si Lisa, kasabwat mo lahat.
Bakit ko ito sinasabi? Dahil ito po ay factual. At itong pinagsasabi ko, nasa UN na. Kaya nga nabigyan ng proteksyon itong si Distress Mother. Hindi ito panininang puri. Ito ay katotohanan. Ikaw, Lisa, kaya hinahamon ko yung hayop na yan. Hinahamon kita matagal na. Huwag kang gumamit ng mga proxy sa kaso mo. Harapin mo na sinabihan kita na kidnapper ka dahil may ebidensya. Kidnapper ka, Lisa. Dapat sa'yo makulong at magurgur ng parusang gurgur kung meron. Wala kayong pakialam dahil ang iniisip ninyo paano ubusin ang pera ng bayan. Mga kababayan, you have to know. Ito yung ginagawa nila. Kasabwat na lahat. Husgado, judge, police, lahat. Remember yung nangyari ngayon dyan sa Mindanao Development Authority. Okay, si Secretary Mabel Acosta. Okay? Secretary Mabel Acosta na tinanggal ni Marcos Jr. na ang tenure niya is 6 years. Was it 6 years? Imagine mo, tinanggal siya, pinalitan siya ng pinalitan siya at hindi man lang inabisuhan ng gobyerno ni Kuting. Okay? Yan yung topic ni Joey Di Bebre. Okay? Imagine nyo to, mga kababayan. Ayan. Si Maria Belen Acosta, Mindanao Development Authority. Tinanggal siya ng basta-basta na lang na hindi man lang siya inabisuhan. Kumbaga, may inappoint sa pwesto niya habang siya ay nakapwesto. Yan po ay gawain ng mga bangag. Bangag lang ang pwedeng gumawa na may nakapwesto, hindi man lang, aalisin kita kasi dahil yan ang utos ni Lisa. At doon sa paliwanag ni Mabel, siya ay protektado ng charter na hindi siya pwedeng tanggalin unless na may reason talaga. Pero tinanggal siya kasi ang sinasabi nila Kuting, dahil nawala na raw ng trust and confidence. Ganun talaga yung kasasabihin nila. Pero again, ano ang ipinapahiwatig nito? Paglalapastangan sa batas at sa karapatan ng mga tao katulad ni Secretary Mabel Acosta na tinanggal ng walang due process, ng walang matinong reasoning. Ano ang ginawa niya? Nagnakaw ba siya? Nagdrogay ba siya? Nagpulburon ba siya? Nagkangkang ba siya ng kanyang pinsan katulad mo Kuting? Di ba? Nagpulburon ba siya katulad ni Lisa at ni Marcos Jr. at ng pamilya niyang pulburonic? Kaya hindi unfit na siya dapat sa kanyang pwesto. Wala namang ganun eh. Tinanggal niya. Tinanggal ni Marcos Jr., mga kababayan. Ganito kawalang hiya ang gobyerno ninyo. Nakita nyo? Ganyan sila kabartaran. Hindi lang ang tarantado, hindi enough ang word. Ganon sila kajejemonyo. Worst president of all time, sabi ni Maisog Cricket. Protect Constitution. So, bangag na ang gobyerno ninyo. Ulitin natin. Okay, sabi ko nga alam mo, nakakatuwa yung aming conversation ni Attorney Valera kanina. Di ba? At saka bilib na bilib ako sa kanya. Alam mo bakit? Straight ang kanyang Tagalog, Pilipinong-Pilipino. So, ngayon mga kababayan, okay? Ang ginagawa, tinatanggal ng gobyernong ito ang mga nakapwesto na nang wala sa tamang proseso. Basta na lang tatanggalin at magpapatake oath nang ipapalit na nakasalukuyan meron pang nakaupo at hindi man lang inabisuhan. So wala po yung pinagkaiba dito sa litratong ipapakita ko sa inyo na ginawa nila doon sa Tacloban, sa Maisog na hinarangan nila ng truck. Ito po ay pangbuang, pang-adictus benedictus lang ang pwedeng gumawa niyan. Na iharang mo ang mga truck sa ganyan sa venue ng Maisog Rally o ng Peaceful Rally. At saka sa history ng mundo, hindi ganyan ang pag-park ng mga sasakyan. Tingnan mo, salu-salubong. Ano ang intensyon niyan? Ang intensyon ay harangin at patahimikin tayong lahat.
That's the intention ng bangag na gobyernong ito, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, paulit-ulit nating sasabihin na ang gobyernong ito, ang direksyon nila ay patahimikin tayong lahat. Kaya kailangan yung humakbang. Number 1 na ginagawa na fabricated crime kay distressed mother, fabricated crime kay Agent Morales, panggigipit. Hindi na narespeto ng mga hurado natin, ng mga judge, ang due process, ang karapatan ni distressed mother para magpaliwanag. Ang sabi mo, Guray, sa Somon, meron 15 araw na magpaliwanag o sumagot sa petisyon itong si distressed mother. Pero 2 araw lang. Dahil siguro sinaksak ni Lisa yung buli mong gayupak ang Guray ka. Kaya 2 days lang